buwan o araw ng ating pamamahinga. Eh, nagkakayan tayo kaya parang tayo marami. Okay. So, ngayon po mga kapatid, ay meron pong mensahe na gustong ibigay sa akin ng Diyos. Okay. So, ito po ay maaaring minsan, hindi po natin nabibigyan ng pansin. Kung nabigyan mo natin ng pansin, minsan, nakukompromise po siya. Yung bagay po ito. Mahalaga po ito sa isang tao. May halaga sa pamilya, mahalaga sa kapitbahay, mahalaga sa ating kapwa, yung ating pong tatalakayin ngayon. Kasi po sa ganitong bagay, nakita po natin kung sino po talaga yung mga taong meron pong pakialam o meron pong malasakit sa iyo. Okay, sa ganito pong bagay. So, alam po nyo, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa isang bagay na nais po ng lahat ng tao na magkaroon siya. Okay? Ang prayer, okay, meron po itong dapat nangyari sa atin. Hindi tayo pwede mag-pray na nasa mataong lugar na masyadong maingay o hindi naman tayo talagang sabihin natin ay rooted sa salita ng Diyos. At hindi tayo na-apektuhan ng ingay. Okay. So yun po yung bagay na hindi tayo pwede mag-pray sa lugar po ngayon. So kinakailangan po natin, kaya po ang Panginoon sa Kristo ay gusto niya magkaroon po tayo ng privacy. Sabihin mo nga sa panin mo, privacy. Privacy. Yan po yung kumisa nawawala sa isang tao. Even Christian, nawawala po yung privacy. Ano po ba yung privacy sa Tagalog? Ha? Ano na? Privacy. Okay. Privacy. Okay, tingnan niyo po kung ano po sa Tagalog yung privacy. Okay. Kasi po parang napaka-sarap pag-usapan pagka-English, ano? Privacy. Okay. Pagka po sinabing privacy, tayo po ay mayroon pong pribadong buhay. Okay. Katahimikan. Pagka sinabi pong privacy. Okay. Ibig po sabihin ng privacy, yung talagang yung tayo na katulad ng halimbawa, ng prayer, diba? Tulad ng Panginoon sa Kristo. Kung kayo mananalangin, pumasok kayo sa loob niya ng silid, at manalangin sa Diyos na hindi nakikita, at kayo gagantihin sa mga bagay na ginagawa nyo. That is privacy. Okay, hindi tayo maabala, hindi tayo ma-distract ng ingay kung tayo po ay mananalangin. Okay, so yan po yung privacy. Ayan. Tingnan po sa Mateo 6:6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Okay, yung po pala pananalangin natin sa loob ng silid ay isang privacy sa ating buhay. Ibig sabihin, umiwalay ka sa mundo, umiwalay ka sa sanlibutan at gusto mong mapag-isa na kasama ang Panginoon sa pananalangin. Sapagkat kapag tayo nananalangin, ang ating pong kaniig, ang ating pong kasama ay ang ating Panginoon Diyos. Siya ang nakakakita ng mga ginagawa natin ng lihim. Paano po yung mga ginagawa natin covenant prayer? Hindi po ba tayo may privacy? May privacy pa rin tayo. Pag tayo nananalangin ng covenant prayer, kasi ang kasama natin that time, tandaan po natin, tinuro ng Panginoon sa Kristo, na 2 o 3 na nagkakatison sa kanyang pangalan, ay naroon siya sa kanyang kalagitnaan. So ang Panginoon sa Kristo, pag tayo may covenant prayer, pag tayo may church prayer, ang ating pula sa kalagitnaan ay ang ating Panginoon sa Kristo. Siya yung ating bisitang makapangyarihan na hindi natin nakikita. Okay. Yan. Jesus withdrew to the sea with his disciples. Okay. Sa Mateo 14:13. Okay. So, ito po yung tagpo ng ang Panginoong Jesucristo. Gusto niya magkaroon ng privacy sa pagitan ng kanyang mga disciples.
Kaya yung kanyang mga disciples ay inaya niya para sila magkaroon ng privacy. Okay, doon sila lang ang magkakasama. Yung disipulo at ang Panginoon Jesucristo, yung magkakasama sa bangka. So inaya niya ang kanyang mga disipulo na sumakay ng bangka at sila ay tatawid sa ibayo. Yung po ay nangyari sa Sea of Galilee. Yan. Okay. Information privacy. Okay. Yung minsan yung po na information, kinakailangan in private natin binibigay yung information. Kailangan po natin yun. Okay. Kasi napakahalaga po ng information na binibigay natin. Kaya ito ay dapat ginagawa in secret. Okay. Tulad na lang kung ano ito. Tayo na naman lang in secret. Nanalangin tayo. Okay. Mateo 14:22 hanggang 33. Diyan po natin uumpisahan yung salitang privacy. Ano ba ang ginawa ng Panginoon Jesucristo? Bakit hinangad niya na ang mga kawan niya, ang mga disipulo niya ay makasama niya ng sarili niya? Pwede naman niyang gawin yun, na sila magkakasama, gusto ka ng ministeryo. Pero ginusto ng Panginoon, magkaroon sila ng privacy. Okay, tingnan po natin. Yan. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinakuna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. So, yun po yung time na nagmi-minister ang Panginoon sa Kristo kasama yung mga alagad niya. Ngayon, kung sila ay sasakay ng bangka at sasama yung mga tao, wala naman silang privacy. Hindi na naman sila magkakaroon ng bonding na magkakasamahan at ng mga alagad niya. Kaya ang ginawa niya, pinasakay niya sa bangka yung kanyang mga alagad at yung mga tao pinauwi na niya para magkaroon sila ng privacy. Okay, tingnan po natin kung ano po nangyari. Okay? Matapos niya alisin, matapos niya paalisin ang mga ito, mag-isa siya umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Okay, imarap siya ng isang lugar ang Panginoong Jesucristo. Matapos paalisin ng mga tao, umanap siya ng isang lugar na kung saan ay magkakaroon siya ng privacy para manalangin sa ating Diyos na buhay. Yun po ang ginawa niya. So kinakailangan po sa atin, kung ito ay tinuturo ng Panginoong Jesucristo, kanino niya na yun tinuturo sa panahon natin? Kundi walang iba kundi sa atin. Tayo tinuturuan ng Diyos na hanapin natin yung privacy. Hanapin natin yung isang bagay na nangihilang natin kasama natin sa pananalangin ay ang Panginoong Diyos. Walang iba. Okay. So ang Panginoong Jesucristo ang ginawa niya para magkaroon siya ng privacy. Umakyat siya sa bundok. At doon siya mananalangin para sa Panginoong Jesucristo. Okay, sa atin paano ang pastor dito? Nagagawa ba natin wala naman tayong bundok? Diba? Meron pa rin bundok sa atin. Yung bundok na problema natin. Okay. Doon tayo tatapos sa Lord at mananalangin para yung bundok na problema natin pakakin ng Diyos. Okay. Ayan. So, ang Panginoon Jesucristo inabot na ng gabi doon po sa bundok kasi doon po siya manalangin. Tingnan natin ang istorya. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinakuna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. So, ito yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Kasi, kung halimbawa ang mga tao, actually sa ibang salin nito, ay may kasama pa siya mga bangka na nag-aarapay. Okay, kaya nga ng panahon na yun, time na yun, ganoon, na ang gusto nga kasi ng Panginoon sa Kristo, mapag-isa na kasama ang kanyang mga alagad. Pero kung may mga tao pa uli siya, mga kasama, mawawala na naman sila ng time para makasama ng Panginoon sa Kristo ang kanyang mga alagad. Okay, ministeryo na naman, syempre, ang gagawin ng Panginoon sa Kristo. Kaya dito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinakuna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Kasi nga, yung mga tao, sumusunod sa Panginoon sa Kristo. Bakit sa sumusunod? Okay, dahil ba sila kaya sinusundan ng Panginoon sa Kristo, i-bless sila. Okay, yung po isang tagpo ng pagtuturo ng Panginoon sa Kristo, kaya po sila sumusunod ng mga tao kasi nabusog sila.
Okay? Kasi po yung diet na yun, nagpakain ng Panginoon sa Kristo ng 4,000 at 5,000. Okay? Sinusundan nila ang Panginoon sa Kristo dahil nabusog sila. Naabot at nakatagpo yung kanilang pangangailangan physical. Okay, doon po sila nakatingin. So, ang gusto ng Diyos at time, maski sa atin, nakaraan po ba pag tayo yung mga problema, ang Diyos iniiwanan tayo? Hindi, pag may problema tayo, gusto ng Diyos makaniig ka niya one-on-one. Gusto ng Diyos makasama ka niya one-on-one. Gusto ng Diyos, ikaw ay kapiling niya at sa'yo. Okay, at ikaw mismo, hayag mo ang mga problema mo sa kanya. Yun ang kanyang gusto. Kaya tayo nagkakaroon ng mabibigat na problema para makaniig natin ang Panginoong Jesucristo ng salinan. Okay, so kaya kung may problema ka, magsaya ka. Dapat magsaya ka pa kung may problema ka. Hindi ka dapat malungkot pag may problema. Dahil pag may problema ka, ang gusto ng Diyos, nakasama ka niya. Ang gusto ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, sa Kanya ka magtiwala. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Tingnan natin kung wala tayong problema, di ba? Easy lang ang buhay sa atin. Pag wala tayong problema, okay lang. Ngayon, pag wala kang problema, at okay lang sa iyo, tandaan po natin to, magkakaroon ka ng problema. Dahil kung ikaw ay walang problema, na nalalayo ka sa Panginoon, na hindi mo na siya natatawagan, bibigay ang Diyos o magbibigay ang Diyos ng problema sa isang tao para kanyang makausap. Kasi pag wala kang problema, hindi mo makausap ang Diyos eh. Hindi mo siya tawagan. Hindi ka man lang magpasalamat sa Kanya sa mga blessing na tinatanggap natin. Ngayon, kung may problema ka, kasi yung problema ang nagiging daan para lalo tayo mapalapit sa Diyos. Okay, ngayon, bakit? Kasi tingnan natin, di ba? Yung ating devotional prayer. Bakit tayo kahit na hindi tayo tawagin, kahit na hindi natin tayo paalalahanan, tayo ay dumadako. Kasi may covenant prayer na tayo sa Lord. Amen? Kita nyo, di ba? Hindi ka kayo tinatawag, dumarating kayo dito na para manalangin. At maganda ang ginagawa natin. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng karapatan para tawagin siya, para kausapin siya. Okay. Ibig ko sabihin, gumagalaw at tumikilos ang habag at biyaya ng Diyos kasi dahil po sa ating pananampalataya sa Kanya. Okay, so, tingnan po natin. Okay? So, para magkaroon sila ng time na kasama niya ang mga disipulo, ang ginawa ng Panginoon, pinauwi niya yung mga tao. Okay? Pinauwi niya yung mga tao at saka ito po sinabi ng Panginoon sa Kristo. Pinauna sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, makakarating po sila. Okay, kasi mismo ang Panginoon sa Kristo, ang declaration niya, pinauna niya sa kabilang ibayo. Hindi ko sinabi ng Panginoon sa Kristo na sila ay matatakot sa lakot, ang kanilang bangka ay sisiklutin ng malakas na alon, hangin, at pagkatapos sila ay parang tapon, lulubog at lilitaw sa dagat. Hindi po sinabi ng Panginoon sa Kristo yun. Ang sinabi niya, tumawid tayo sa ibayo o tatawid tayo sa ibayo. Ibig sabihin, okay, andun na yung assurance na sila makakarating doon sa kabilang ibayo. Okay. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siya umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-isa siyang pinabutan doon ng gabi. Okay. Samantala ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. So, ibig ko sabihin, ang hangin, pag ganito, okay? Ang bangka, pag ganun. So, sasisingkapin nga ng hangin yan, alon. Kasi talagang iuuwi siya. Yun ang pangyayari. Bakit gano'n? Pwede namang iayon ng Panginoon sa Kristo. Yung bagay po na yun. Pwede namang iayon ng Panginoon sa Kristo na yung bangka nakaayon doon sa alon para mas mabilis sila makakarating sa kanilang ibayo. Pero hindi po yun ang point eh. Ang point po ng Panginoon sa Kristo rito, bukod sa gusto niyang makasama ang kanyang mga alagad na sila lamang ay para turuan ang kanyang mga alagad ng tunay na pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sapagkat at time, nung sila na po ang sinusubok, kung sila na
nakita po natin sa tuna ito. Ibig ko sabihin, tayo rito, mahusay tayo magbigay ng payo. Mahusay tayo magbigay ng solusyon. Pero pagka sa atin na nangyayari, nahihirapan po tayo. Why? Kasi hindi po natin isinasabuhay yung ating nalalaman at katutunan sa Panginoon Kristo. Kaya po ganun. Ang mga alagad, kasama niya ng 3 taon. Nakakasama ng Panginoon Kristo ang mga alagad, nagpapagaling, gumagawa ng himala, bumubuhay ng patay, etc. Ginawa ng Panginoon Kristo sa kanilang kalagayan. Pero yung kanilang pananampalataya, hindi pa po solid. Hindi po 100% na sila yung nananampalataya, pero pa silang pag-aanilangan, pero silang pag-aagam-agam sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya pinaranas sa kanilang Panginoon mismo na maranasan nila yung problema. Sila mismo yung nandoon sa problema. Okay, sila mismo yung nasa problema. Para yung po kanyang mga alagad matulungan ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. Okay, tingnan po natin. May madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Okay, dito pa lang. Na yung Panginoon Kristo naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dito pa lang, wala na yung kanilang pananampalataya. Ano ang sigaw nila? Sa nakita nila ang Panginoon Kristo naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ng mga alagad, multo. Okay, ayan. Inanabutan sa takot ang mga alagad nang makita ilan ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Natakot. Nasaan ang pananampalataya kung meron silang takot? Hello? Okay. Ang isang nananampalataya at buo ang pananampalataya sa Diyos, tandaan natin ito. Walang kasamang takot. Kasi ang takot ay kaunay ng parusa. So, ibig sabihin, kung natatakot pa tayo sa isang bagay na hindi naman natin dapat katakutan, sino gumagawa ngayon ng multo? Mismo ang malaga, ginawa nilang multo. Ang Panginoong Kristo dahil sa kanilang pananampalataya na wala ang kanilang pananalig sa Diyos, ang Panginoong Kristo ginawa nilang multo. Okay. So, ang ibig po sabihin natin, okay, ang gusto ng Panginoong Kristo, okay, yung pananampalataya mo, solid na nananampalataya ka sa Panginoong Kristo. Kasi yung multo, hindi po totoo yun. Okay? Walang namatay na nakabalik. Eh bakit sinabi nila may multo? Yes, because that is about spirit. Ginagawa ng diablo, ginagawa ng demonyo, yung multo kasi yun ang nakalagay sa isip natin na may multo. Okay. Ayan. Okay. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Okay? Para hindi na matakot yung mga alagad, sinabi ng Panginoon Kristo kung sino siya. Huwag kayong matakot, ako ito. Hindi ako ito. Okay? Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talaga ikaw yan, nagduda pa. Okay? Nagduda pa si Pedro. Nagduda pa dahil ang Panginoon sa Kristo talaga nakita niya. Ano ang sabi niya? Kung talaga ikaw yan. Okay? Tingnan po natin. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung talaga ikaw nga yan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Okay? Nagkaroon pa rin ng pagdududa si Peter. Sinabi na nga ng Panginoon sa Kristo, 100% ako ito, huwag kayong matakot. Pero gusto mo kasiguro ng Pedro, ganoon tayo. Kung minsan gusto natin ng sigurado. Pagka hindi natin nakikita, nabawalan tayo ng pananalig. Pero kapag nakita natin, tandaan natin, yung nakita natin, hindi na pananampalataya yun. Ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit nananampalataya tayong magaganap at mangyayari. Okay. So, ganun po. Okay. So, pagkatapos po, 29. Sumagot siya, halika! Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig.
papunta kay Jesus. Tanong, nakalakad pa si Pedro? Doon sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, halika, lumakad ka. Sabi ng ni Pedro sa Panginoong Jesus, kung talagang ikaw yan, kapuntahin mo ako yan. O paano siyang pupunta? Kundi dahil sa paglalakad. Kailangan niya maglakad. Saan siya maglalakad? Nasa dagat sila. So sa tubig siya maglalakad. Amen. Ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na kaya ni Peter, kaya ng kanyang kapangyarihan na si Peter ay maglakad sa ibabaw ng tubig. Nakalakad ba? Nakalakad po si Peter. Yan po yung nakatala sa Biblia na unique. Unique po yan na hindi na po natuloy. Okay. Okay. Pero sa ibabaw ng tubig, pumunta ka, papunta kay Jesus. Yan. Ngunit ang napansin niya na malakas ang hangin. Okay? Siya ay natakot at nagsimulan lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Doon, okay? Nakita ang pananampalataya ni Peter. Bakit? Kasi may problema na kinakaharap siya. Ano ang problema? Kinakain na siya ng alon. Lumulubog na siya. At ang tanging way para siya magkaroon ng kaligtasan at maligtas sa pagkalunod sa dagat, kailangan niya humingi ng tulong sa Panginoon sa Kristo. Sa English nga po yan, sabi ni Peter, Lord, help me. Kung minsan, tayo mga mananampalataya at anak ng Diyos, kailangan paminsan-minsan marunong tayong tumingala. Sabi mo nga sa katabi mo, marunong kang tumingala. Huwag laging nakayuko pang maglakad. Ibig mo sabihin, paminsan-minsan tumingala ka at magpasalamat ka sa Diyos. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya at pinagkakalob sa amin. Salamat po. Tingnan nyo, di ba? Ano ang idinudulot ng ating prayer po na? Napakaganda. Sapagkat nagkakaroon tayo ng kalakasan. Nagkakaroon tayo ng tunay na funding sa ating buhay. It is spiritual funding. Hindi po banding yung physical lamang. Hindi po banding dahil sa gusto lang namin masyahan. Gusto lang natin masyahan. Gusto lang natin makuha ang bawat isa. Hindi nagbabanding po tayo. It is spiritual. Okay? So, ngayon, sabi niya, Panginoon, sagipin niyo ako. Sigaw niya. Walang iba siyang tatawagan. Kundi ang Panginoon na nagsabi sa kanya, halika Pedro, lumapit ka, lumatad ka sa tubig. Nakalakad si Peter, nakailangat pa naman siya. Pero sa kanyang paglalakad, okay, kasi dati po, nung dinabi ng Panginoon sa Kristo sa kanya, Peter, halika. Bumaba si Peter, nakatingin sa kanya. Okay, nakapokus sa kanya yung paningin ni Peter. Okay, so ibig po sabihin, pag nawala ang focus natin sa Panginoong Jesucristo, unti-unti tayong lulubog. Unti-unti tayong kakainin ng alon at ihahampas ng malalaking alon at hangin dahil sa problema na dumating sa ating buhay. Okay, ngayon, ang sabi ni Peter, Panginoon, lulubog po ko. Bakit? Kasi nawala siya focus, nawala yung focus siya sa Panginoon eh. Nakatingin siya at na-focus siya sa malaking alon. Hello? Na-focus siya sa problema. Ang tingin niya sa problema, napakalaki. Amen? Ganyan din po ang nangyayari sa ating panahon ngayon sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Yung COVID-19 parang ang laki. Hello? Yung COVID-19 parang tinakpan na ang ating mundo. Tingnan niyo po ang nangyari. Diba? Dahil sa COVID-19, lahat ng tao pigil sa paggawa at pagkilos. Kaya nga po ang daming mga mananampalataya. Nagpipetition sila. Dapat ang buksan ninyo yung mga churches. Hindi yung mga negosyo, hindi yung mga mall. Yun ang binigyan nila pagkakataong magbukas. Pero ang church, napili magbukas sarado. Pero praise God, dahil sa pagkakataong po sa panahon na ito,
may mga church na po bukas. May mga church na nagdarapos ng gawain. Okay, but praise God, dahil po tayo kahit kailan, hindi tayo humigo sa gawain ng Panginoon. Okay? Kasi po yun ang ating pananampalataya. What is COVID-19? Yung COVID-19, isulat mo, mamubura mo eh. Pero yung kapangyarihan ng Panginoon, kung naranasan mo, walang makakabura sa iyo. Hello? Okay, so ngayon, sabi ng Panginoon, halika, lumapit ka rito. Lapit si Peter. Pero laki ng alon. Huwag tayong pag-apig sa problema. Dahil natin ang problema sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi pangako naman ng Diyos yan eh. Wala pang pagsubok na dumating sa inyong buhay na hindi dinanas ng lahat ng tao. Lahat tayo dumaranas ng pagsubok. Iba-iba nga lang. Alam iba naman tayo lang mga mananampalataya dumaranas ng pagsubok. Hindi. Maging mga kapatid natin sa pananampalataya sa iba't ibang panig na daigdig, dumaranas ng pagsubok. Pero ang sabi ng Panginoon, lakasan niyo ang inyong loob. Pag dumating sa inyo ang ganyang uri ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ang lahat ng iyon. Yung kapangyarihan pa rin ng Panginoon Jesucristo ang kailangan natin lahat. Never natin mapagtagumpayan ang isang pagsubok na sa sarili natin lakas. Never. Never. Kaya nga po sinabi ng Panginoon sa Zechariah 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Dahil sa kulang sa kaalaman, kulang sa pananampalataya, napapahamak ang kanyang bayan. Okay. So, yun po yung malinaw na ibinibigay sa atin ng Diyos. Okay? Pagka tayo ay mayroong na problema ang pinagdaraanan, huwag kang malungkot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Dapat magsaya ka dahil may problema ka. Ibig sabihin, kung may problema tayo, ang kalakasan ng Panginoon ibinibigay na sa atin. Hello? Kaya hindi dapat na nagmumukmo ka sa silid, nagmumuk ka sa isang tabi, na sa isang silid ka lang, okay, pinalilipas mo ang oras, pinalilipas mo ang araw, na nasa silid ka lang. Never. Kasi yung po ang sasamantalahin ng Diablo, na kapag ikaw ay nag-iisa, doon ka niya tatanyahin. Okay. Nag-iisa ka, nakahiga ka ngayon sa sofa, nakahiga ka ngayon doon sa terrace nyo, nakahiga ka sa sala. Pagkatapos kanya lang, pagdilat mo ng ito kami, nakita ka na yung luti na nakalapit. Ngayon, ang sasabihin sa iyo ng Diablo, okay, sasabihin sa iyo, biblical naman, sasabihin sa iyo ng Diablo, biblical naman, sabi niya gano'n, si Judas nagbigti ng napakaraming problema. Di ba? Bakit nagbigti si Judas? Samantala napatawad siya ng Panginoon Jesucristo. Hello? Ganun po minsan nangyayari sa akin. Yung guilty sa aking buhay, hindi natin makayanan. Okay? Kaya ang isang tao nagpapakamatay because of guilt. Si Judas, napatawad ng Panginoon Jesucristo eh. Napatawad ng Panginoon Jesucristo eh. Kasi ang ginawa niya, sinuli niya yung binayad sa kanya. Isinabog sa templo ng mga sasadote. Sinabog mo sa templo ng mga pare, mga araw na yun. Okay, ng panahon na yun. Sinabog. Hindi niya patawad ang kanyang sarili, ni Judas. Ngayon, nag-iisa na lang siya. Pumunta siya sa bundok. Nagbigti. Naputol yung kanyang tanging pagbigti niya. At siya ay nahulog. Bumagsak. Pumutok ang tiyan at sumabog ang buto. So, maaari siguro isipin natin, nagbigti dito yun. Pero kung nagbibigti dito, inom po natin. Okay. May mga paliwanag po dyan kung bakit yun po ang sinasabi sa Biblia. Nagbigti si Judas, pagkatapos bumagsak, sumabog ang tiyan, lumabas ang kanyang buto. Yun po ang nangyari kay Judas. Okay. Bakit tayo nakabutas? Okay. Agad siya hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit
pananali ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Peter. Okay, so ang sabi ng Panginoon sa Kristo, kinukumpleto ng Panginoon sa Kristo yung paniniwala at pananampalataya ng kanyang mga alagad. Kaya niya isinama na makasama niya ang kanyang mga alagad sa laot. Okay, para ma-experience ng mga alagad nila ng Panginoon sa Kristo yung problema. Okay, kinukumpleto siya. Alam po nyo, bakit tayo patuloy na nagkakaroon ng problema? Kasi hindi pa sapat yung pagkakakilala natin sa Diyos. Ngayon, kukumpleto na siya. Si Job, bakit hinayaan ng Diyos sa subukin siya ng diablo? Bakit hinayaan ng Diyos na ang kanyang pamilya mawala? Yung kanyang ari-arian mawala? Sapagkat gusto ng Diyos na si Job ay makilala siya hindi lang sa pamamagitan ng balita. Kasi si Job ay minalitaan lang, o sabihin natin na evangelize yung tatlong kaibigan niya o yung dalawang kaibigan niya. Okay? Pero hindi niya nararanasan ang Panginoon sa Kristo, ang Panginoon Diyos. Kaya yung buhay ni Job, tinesting ng Panginoon sa pamamagitan ni Satan. Okay, tandaan po natin, hindi po ang Diyos ang sumusubok sa akin. Pinahihintulutan lamang ni Satan ng Diyos yung gustong gawin ni Satan. Di ba sabi ng Panginoon kay Satan, o sige, gawin mo kung anong gusto mo gawin sa kanya. Huwag mo lang siya sasaktan. May pahintulot o wala? Meron. Yung mga problema dumarating sa atin, may pahintulot siya ng Diyos. Bakit pinahintulutan ng Diyos? Kasi alam niya, kakayanin mo ang problema. Hello? So, sumunod ang usapan nila. Nakita mo ba ni Tuto si Job? Opo, hindi siya nagkakasala, sabi ni Satan, sabi ng Diyos. Hindi naman siya nagkakasala at patuloy kanyang sinasamba kasi pinagpapalam mo siya. Subukin mo, sabi niya, ang saktan ng kanyang katawan kung hindi kanya sumpain. Ano ang sabi ng Diyos? Sige, gawin mo yung gusto mong gawin, pero huwag mo lang siya pakalan. Hello? Hinayaan niya na gawin ni Satan kung ano gustong gawin ni Satan kay Job. Bakit? Kasi kilala niya nga si Job, na si Job ay napumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, na wala siyang naging pagkakamali kasalanan. Okay? Kinumpleto ng Diyos yung pagkakakilala ni Job sa Kanya. Kaya siya sinubok. Ganyan din po tayo, kaya tayo sinusubok. Kasi hindi pa kumpleto yung pagkakakilala natin sa Diyos. Mayroon po ang kulang. Bakit? Tingnan natin. Bakit kung may kulang pa? Bakit kung may problema ka ba? Hindi ka naliligali? Bakit kung may problema ka ba? Minsan nga, wala ka ng pera, di ba? Ang laking faktor sa buhay natin para tayo ay maligali. Oh. Kung talagang tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Diyos, okay? Buo ang pananampalataya natin at titiwala tayo sa Panginoon. At kinay-claim natin na si Jesus ang ating pastor. At kahit kailan, hindi tayo magkukulang. Amen. Okay. Sabi ng Panginoon kay Peter, nasaan ang iyong pananalig o napakaliit naman ng iyong pananampalataya? Sabi na kay Peter. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At siyempre, pag tumigil ang hangin, tigil din ang alon. Kaya lang naman may alon kasi may hangin. Okay? Ayan. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga po kayo ang anak ng Diyos. Tingnan niyo po ang tagal nila kasama ang Panginoong Jesucristo. Pero that time, nung lang sila, nung kanila mismo maranasan ng problema, nung sila na mismo ang nasa gitna ng problema, doon lang nila pinili na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na anak ng Diyos. Ganon din po tayo. Hanggat hindi natin tinatanggap at idinideklara na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang tunay na anak ng Diyos, patuloy nating maranasan ang mga problema sa ating buhay. Isa lang naman po ang pinakamahalaga.
na dapat ginawa ng mga apostol noon, ng mga alagad ng Panginoon sa Kristo. Idineklara nila na ang Diyos na nagsabi sa kanila, tumawid tayo sa ibayo, makakatawid tayo sa ibayo. Hindi naman sinabi ng Panginoon sa Kristo, pumunta tayo sa ibayo, pagkatapos pag natira sa kalagitnaan, okay, si Pedro lulubog. Hindi naman sinabi ng Panginoon sa Kristo yun. Pero nangyari yun sa kanyang kalagitnaan. Why? Kasi nga gusto silang turuan ng Panginoon sa Kristo. Gusto ng Panginoon sa Kristo, magkaroon sila ng privacy. Okay, at doon sa kanila pagkakaroon ng privacy, doon ipakikita ng Diyos sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila kung sila na mismo ang nasa problema. Okay, so, ayan. So, bilang panghuli, okay, ito po ang pakikita natin o kaya natin makita. Omniscience, okay, ang ibig kong sabihin ay all-knowing God. Omniscience. Katutupong yan. Okay? Tingnan natin yung pangalawa. Omnipotent. Ano ang ibig sabihin ng omnipotent? Okay? Tingnan po natin. Powerful God. Okay. So, omniscient, okay? All-knowing God, omnipotent, powerful God. Okay? Yung pangatlo ay omnipresent. Okay, ano ang omnipresent? Okay, tingnan po natin. Ang omnipresent at God is everywhere. Kahit nasaan ka, ang Diyos namin. Kahit ang pumunta ka sa isang party, ang Diyos naroon. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Okay, lagi tayo nakikita ng Panginoon. Saan man tayo magpunta, okay, ang Diyos lagi naroon. Okay, kahit ano pa ang gawin natin, kahit magtago tayo, hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Tulad po ni Jonah. Di ba? Ano ginawa ni Jonah? Inutusan siya ng Diyos, pinagtaguan niya ang Diyos. Sa halip na pumunta sa lugar na pinapupunta sa kanya ng Lord, hindi, nagtago siya, pupunta siya sa ibang lugar. Eh, ang Panginoon nandun din sa lugar na gusto niya puntahan. Nandun din sa barko na sinakyan. At para turuan si Jonas, kinakailangan i-claim niya na ang kanyang Diyos ay Diyos ng mga Israel, na siya ay siyang Hebreo. Okay, kaya nung po i-release niya ito at sabihin niya doon sa mga tripulante, anong ginawa ng mga tripulante? Humingi sila ng tawad sa Diyos, tatapon po namin ito. Kasi siya yung nagiging sanhi ng bagyo. So, ang ginawa ng mga tripulante, tinapon si Jonas. At sa kabutihan at biyaya ng Panginoon, nagpadala ang Diyos ng malaking isda para lulunin si Jonas. At 3 gabi, 3 araw siya nasa loob ng tiyan. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang maranasan yan? Isipin niyo po, 3 gabi, 3 araw siya nasa loob ng tiyan. Patay na siya noon. Patay na si Jonas, nilisipin niyo 3 gabi, 3 araw na natutong siya. Kung ano naman sinasabi niya nun mga sa loob siya ng tiyan ng isda Eh dahil siya yung ginamit ng Diyos at gagamitin ng Diyos para sa Nineveh. Okay? Saan siya inilala? Isinuha siya mismo doon sa lugar na pinapupuntahan sa kanya. Naglakbay pa siya ng 3 gabi, 3 araw sa loob ng tiyan. Ano kaya sa palagay nyo, yung loob ng tiyan? Ano kaya sa makita sa inyong na nakikita sa inyong mga diwa sa inyong isip? Ano kaya ang itsura ng tiyan? Ang isa. Okay. Pwede pa mangyari yun sa panahon natin ngayon? Okay? Pwede. It is spiritual will. Pwede kang ipakain ng Diyos sa malaking isda. Dahil kung ikaw ay lumalabag sa kanyang kalooban, ayaw mong sundin ang gusto ng Diyos na para sa atin. Okay. Ayan. So, okay. Ito po, okay? Ako ay Diyos na sa lahat ng dako at hindi mananatili sa isang lugar lamang. So, ang Diyos hindi lamang nasa isang lugar. Hindi lamang
lamang sabihin natin nasa church, hindi lamang nasa church ng lugar nito, hindi lamang nasa church ng JIL, hindi lamang nasa church na day by day, ang Diyos nasa lahat ng tao. So, ibig sabihin, kung ang Diyos narito sa akin, nasa kanya rin ang Diyos. Okay. Sa pamaraan, paano pamaraan? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay. Wala makakapagtago sa akin. Meron ba makapagtatago sa kanya? Wala. Sinabi na nga wala eh. Wala. Okay. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. So, yun po yung ating Diyos na makapangyarihan. Nasa lahat ng lugar. Kaya hindi tayo makapagtatago sa kanya kahit sa silid. Okay, why? Alam niya ang laman ng puso at isipan natin. Hindi natin may pagkasin. Kaya alam ng Diyos, kung halimbawa, ay hindi na akong dadalo ngayon kasi alam ng Diyos ang tinatawag, kaya mo dumalo. Okay? Hindi natin pwede sabihin sa Diyos na ay hindi na ako dadalo ngayon kasi marami akong gagawin, marami akong ganyan, etc. Alam ng Diyos kung ano yung dahilan. Alam niyo dito ako tinuwa ng Panginoon. Okay. Sabi sa akin ng Lord mo, bakit di ba lang aminin sa akin na tinatamad ka? Hello? O dali namin po kung ako tinatamad. Bigyan mo po ako ng lakas ng lalaki sa iyo. O ano ginawa niya? Yung katamaran ko, hinigot niya at ginawa niya sa mga. Totoo po yun. Kahit sabihin na, pastor ka na, ganito, kaya ka dapat dumarating ko sa buhay ng natin. Okay. Na tinatamad, parang walang gana, nawawala ng lakas, nawawala ng sigla. Okay. At yun po ay ginagawa ng Diyos para ikaw ay tumawag sa Kanya. Sapagkat kailangan natin ng lakas na nagmumula sa Diyos. Okay. So yun lamang po at magandang araw po sa inyo lahat. Tayo po ang nanalangin. Nakita namin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya po nyo na patuloy po namin na namin yung privacy sa aming buhay. Kami rin po Diyos ay makapagbigay ng privacy sa aming kapwa. Kung alam po namin kami makaka-istoro sa kanila, dalangin po namin po Diyos na ako po yung magbigay sa ating wisdom kung paano po namin gagawin ng isang bagay upang sila rin po ay magkaroon ng privacy in the name of Jesus. Dalangin po namin na mapahalagaan po namin ang privacy ng aming kapwa at sila na lang po ay magpapahalaga sa privacy po namin. Maraming pong salamat sa inyo aming Diyos, especially kung kami po ay mananalangin, nais ka po namin makausap, kailangan po namin ng privacy. Kailangan po namin ng secret place. Kailangan po namin ng isang lugar na matahimik na ikaw lamang po ang aming kausap, na ikaw lamang po ang aming kasama. Kaya po Lord, samahan po kami sa lahat ng aming gagawin. Sapagkat alam po namin, masigit mo po pinakikinggan ang aming dalangin kung kami po ay nakikipag-milig sa iyo, nakikipag-usap po sa inyo ng heart to heart and spirit to spirit. Maraming pong salamat sa inyo aming Diyos. Pagpalain po ang mensahe mo aming napakinggan. Pagpalain mo sa aming puso. Ito po ay lumago at mamunga sa puso po namin in the name of Jesus. So God, and I this blessing upon blessing in the name of Jesus, healing after healing, and anointing after anointing in the name of Jesus, deliverance after deliverance in the name of Jesus. At sa lahat po ng bawat pamilya na narito, yung pong salvation upon salvation, ipagkaloob po sa Kanya. Yung po sila ay ligtas at yung po makapagliligtas pa sila ng ibang tao, mailalapit po sa inyo at kayo din po yung kanilang mailalapit po sa inyo ay makapaglapit din naman sa iyo, Panginoon ng ibang tao. Maraming pong salamat sa inyo, aming Diyos. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at saba, pagluwalhati at pagdakila in the name of Jesus. Amen. Amen.